What the hell are you doing? Go. You need a ride? Yo, Dwayne, is she kidding? What are you doing? You're gonna wanna let this one go. Hey! Hey! Hey, I'm still talking to you! Nagsimula ang pelikula sa Bighorn Ridge, Montana, kung saan isang masungit na matandang babae na nagngangalang Ellen Cole, ang nagpa-refill ng kanyang reseta sa isang pharmacy, bago bumili ng 2 box ng beer sa isang convenience store. Sa malapit, nahuli ng lokal na sheriff na si Winston ng isang dalagang nagngangalang Abigail Cochran, matapos itong magnakaw ng ilang tsokolate at ilang pakete ng beef jerky mula sa parehong tindahan. What precisely is in this? My dad. Your dad was a drunk and a goddamn nuisance. Kamakailan lamang, namatay ang kanyang lasinggerong ama, at dahil wala na siyang natitirang pamilya, plano niyang tuluyan ng umalis sa bayan. Dahil wala siyang pera at walang ibang mapupuntahan, nagnakaw siya ng pagkain upang maging baon sa kanyang paglalakbay. Ngunit sa halip na arestuhin siya, naawa si Winston kay Abigail. Pinakawalan niya ito matapos bigyan ng babala, at inutusan ng kanyang deputy na si Henry Darr, na ihatid siya hanggang sa border ng lungsod. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Henry na kausapin si Abigail, ngunit malamig itong sumagot at ayaw makipag-usap. Kalaunan, ibinaba niya si Abigail malapit sa isang gasolinahan. Sa loob ng gasolinahan, napansin ng 2 lalaking sina Kyle at Dwayne, na naghahanap siya ng masasakyang sasakyan. Lumapit ang dalawa at inalok siyang ihahatid, ngunit tumanggi ang dalaga. Gayunpaman, mapilit pa rin ang mga ito, kaya nagsimula siyang makaramdam ng takot at pagkailang. Just leave me alone, alright? I like that. These boys bothering you? Nakita ni Ellen ang nangyayari, kaya agad siyang namagitan at inalok si Abigail na sumabay na sa kanya. Tinanggap naman ito ni Abigail, ngunit sinubukan silang pigilan ni Kyle at Dwayne. Nang hindi inaasahan, mabilis na pinabagsak ni Ellen ang 2 lalaki nang walang kahirap-hirap. Labis na namangha si Abigail sa kakayahan ng matanda at nagpasalamat sa kanya. Habang nagmamaneho, nalaman ni Ellen na sinusubukan ni Abigail na makarating sa Mexico. Ikinwento ni Abigail na matagal na niyang pangarap na makita ang Machu Picchu. I've always wanted to see Machu Picchu. Ngunit itinama siya ni Ellen at sinabing nasa Peru ito, That's in Peru. What? hindi sa Mexico. Sa halip na ihatid lamang siya sa highway, isinama siya ni Ellen pabalik sa kanyang rancho na matatagpuan malapit sa isang construction site. Naawa si Ellen sa kalagayan ng dalaga, kaya iginiit niyang umalis siya matapos makakain ng maayos at makapagpahinga ng isang gabi. Noong una, nag-alinlangan si Abigail, ngunit kalaunan ay pumayag na din siya. Nang gabing yun, matapos silang maghapunan, nagkaroon ng mainit at masayang pag-uusap ang dalawa. Ibinunyag ni Ellen na ang ama ni Abigail ay dating tumutulong sa kanya sa bahay matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ipinaliwanag naman ni Abigail na nagsimulang malulong sa alak ang kanyang ama matapos dumating ang mga tauhan ni Richard upang itayo ang dam. Mahal na mahal ng kanyang ama ang sapa sa lugar, at labis itong nasaktan nang masira yon dahil sa konstruksyon. Kalaunan, nagtungo ito sa dam at nalunod. Dahil dito, pagod na si Abigail sa kanilang bayan, at nais niyang maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Marahang sinabi ni Ellen na maraming natututunan sa paglalakbay, ngunit mahalaga pa ring magkaroon ng tahanang babalikan. Upang gumaan ang usapan, nagbiro si Ellen na pareho na silang ulila. Natawa ang dalawa, at kahit sandali ay nabawasan ang bigat na kanilang nararamdaman. Kinabukasan, dumating sa rancho ni Ellen ang makapangyarihang land developer na si Richard Duke sakay ng kanyang limousine, kasama ang kanyang kanang kamay na si Mitch Clay. Pagdating nila, pinilit ni Richard si Ellen na ibenta ang kanyang lupain dahil ayon sa kanya, ito ang perpektong lokasyon para sa bago niyang resort project. Para dito, nag-alok siya ng napakalaking halaga ng pera. Sinabi rin niyang maaari itong pumili ng anumang bakanteng ari-arian sa kanyang mga estate, at nangakong bibigyan pa siya ng panghabang buhay na VIP membership, ngunit malamig na tinanggihan ni Ellen ang lahat ng alok. Dahil dito, mas lalo pang ipinilit ni Richard ang kanyang kagustuhan, ngunit malinaw na sinabi ni Ellen na hanggat nabubuhay siya, hindi kailanman ibebenta ang kanyang rancho sa anumang halaga. Here's my final offer. I don't want your money. Sa pagkainis, bumalik si Richard sa kanyang limousine. Pagkasakay niya, inutusan niya ang kanyang kanang kamay na si Mitch na paalisin si Ellen sa lupain nito anuman ang kailangang gawin. Nang gabing yun, palihim na nilagyan ni Ellen ng mga supply ang backpack ni Abigail para sa kanyang paglalakbay. Binigyan pa niya si Abigail ng isang hunting knife bilang proteksyon, at pinayuhan siya na maging matalino at laging mag-ingat.
Labis na naantig si Abigail sa sinabi ng matanda at taos-pusong nagpasalamat. Ngunit ng gabi ring yun, palihim na pumasok sa bahay ni Ellen sina Kyle at Dwayne, na kapwa nagtatrabaho para kay Richard. Ang balak nila ay saktan si Ellen at palabasin na aksidente lamang ang nangyari. Sinimulan ni Dwayne na sirain ang hagdan, ngunit nagising si Ellen dahil sa ingay. Nahuli niya ito sa akto at agad siyang inatake. Sa kabila ng kanyang katandaan, nagawa niyang mapabagsak si Dwayne at nawalan ito ng malay matapos hampasin gamit ang kanyang oxygen tank. Samantala, nagising si Abigail dahil sa kaguluhan at nakasalubong si Kyle, na hinabol siya sa loob ng bahay. Sa gitna ng kanilang pakikipambuno, aksidenteng nakita ni Abigail ang isang baril sa loob ng kabinet at binaril si Kyle sa balikat. Dahil sa matinding takot at sugat na tinamo, agad na tumakas si Kyle, habang si Abigail naman ay nanatiling nakatulala sa kanyang nagawa. Kalmado siyang inaliw ni Ellen at sinabing wag na itong magsalita, dahil siya ang aako ng lahat ng sisi. Sa kabilang banda, agad na isinumbong ni Kyle kay Mitch ang nangyari. Nadismaya si Mitch na hindi man lang kinaya ni Kyle at Dwayne ang isang matandang babae. Kinaumagahan, dumating ang mga pulis sa bahay ni Ellen at inaresto si Dwayne. Ngunit sa halip na ituon ng investigasyon sa nangyaring pagpasok sa bahay, binanggit ni Sheriff Winston ang nauna ng pakikipag-away ni Ellen sa dalawang lalaki sa gasolinahan. Pagkatapos nito, nakakita ang mga pulis ng 12 halamang marijuana sa kamalig ni Ellen. Ipinaliwanag ni Ellen na para lamang yon sa kanyang personal na paggamit, ngunit sinabi ni Winston na ilegal sa Montana ang magkaroon ng higit sa 4 na halaman, at maaari itong ituring na felony dahil sa intensyong pamamahagi. 2 armadong lalaking nakamaskara ang sapilitang pumasok sa bahay ni Ellen sa kalagitnaan ng gabi, ngunit ang nakapagtataka ay ang inosenteng matanda pa rin ang inaresto. Kitang-kita ang pag-aalinlangan ni Deputy Henry sa utos na yun, ngunit wala siyang nagawa kundi sundin si Winston at arestuhin si Ellen. Habang dinadala si Ellen ng mga pulis, naiwan si Abigail sa rancho. Kalaunan, habang nag-iisa sa bahay, natuklasan niya ang isang lihim na silid sa ilalim ng basement. Sa loob nito, nakita niya ang koleksyon ng mga baril, iba't ibang pasaporte, at mga lumang litrato ni Ellen na nakasuot ng military uniform. Dito na-realize ni Abigail na maaaring dating sundalo si Ellen, o marahil ay meron itong mapanganib na trabaho. Samantala sa police station, napansin ng isang pulis ang mabangis na tato ni Ellen na hugis tigre at pinuri ito, bago sinabing napakaastig nito. Ipinakita rin ng pulis ang sarili niyang tato ni Taylor Swift bilang paghahambing. Samantala, nagbanta si Dwayne na may mangyayaring masama sa bahay ni Ellen, ngunit kinutya lamang ni Ellen ang sugatan niyang ilong. Hindi nagtagal, nakapagpiyansa si Dwayne habang si Ellen naman ay nanatiling nakakulong sa holding cell. Iginiit ni Ellen kay Sheriff Winston na protektahan ang kanyang bahay, at sinabi niyang si Richard ang nasa likod ng nangyaring pagpasok sa kanyang tahanan, ngunit binaliwala lamang siya ng sheriff. Dahil dito, inakusahan ni Ellen si Winston na tauhan ni Richard, at tinanong ito sa huling pagkakataon kung may plano siyang protektahan ang kanyang ari-arian. Bilang tugon, malamig na sumagot si Winston na wala siyang balak gawin yun. Final word? No, Ellen. I do not. Hindi nagtagal, kumuha sina Kyle at Dwayne ng mga lata ng gasolina, at malinaw na balak nilang sunugin ang bahay ni Ellen. Samantala, nagsimulang mag-alala si Henry para kay Ellen. Dahil dito, dinala niya ang oxygen tank ni Ellen sa holding cell at nadatnan siyang nakahandusay sa sahig. Agad siyang pumasok upang tulungan ang matanda, ngunit nilinlang lamang pala siya ni Ellen. Inagaw niya ang baril ni Henry, at pagkatapos ay ikinulong ito sa loob ng selda. Habang papunta sa labasan, hinawakan ni Ellen ang daliri ng isa pang pulis. Nang subukan siyang kuryentehin ng isang babaeng pulis, ibinaling ni Ellen ang sandata laban sa 2 opisyal at kapwa niya pinabagsak ang mga ito. Matapos makatakas sa police station, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang bahay. Pagdating doon, ibinigay niya kay Abigail ang susi ng truck at sinabing umalis na bago pa dumating ang mga pulis. Iginiit ni Ellen na kaya niyang harapin ang sitwasyon, ngunit tumanggi si Abigail na iwan siya. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa labas ng bahay, habang si Ellen naman ay kalmadong naghintay sa kanyang balcony. Hinarap siya ni Sheriff Winston habang nakatutok ang baril sa kanya, ngunit napakadali lamang para kay Ellen na maagaw ang sandata at maibagsak siya sa lupa, na ikinagulat ng iba pang mga pulis. Dahil sa matinding kahihiyan, inutusan ni Winston ang kanyang mga tauhan na ilabas ang mas malalakas na armas.
Sinubukan naman ni Henry na pakalmahin siya at binalaan na wag ng palalain ang sitwasyon dahil nasa loob pa ng bahay si Abigail at ayaw niyang madamay ang dalaga sa putukan. Pumasok si Henry sa bahay ng walang dalang armas at sinubukang kumbinsihin si Abigail na lumabas, ngunit tumanggi ito dahil natatakot siya na baka saktan ng mga pulis si Ellen. Pagkatapos nito, ipinakita ni Abigail kay Henry ang isang bagay na kanyang nakita. Inamin niyang dati ay akala niya ay nababaliw lamang ang kanyang ama, ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado. Ipinakita niya ang isang mapa at itinuro ang sunod-sunod na mga kahina-hinalang insidenteng nangyari sa iba pang mga rancho. May isang rancho na nasunog at idineklara lamang ng mga opisyal na isa lamang itong karaniwang sunog sa damuhan. Sa isa namang rancho, namatay ang lahat ng baka dahil umano sa botulism, kahit napakabihira ng sakit na yon sa kanilang lugar. Pagkatapos nito, nagpakamatay ang may-ari ng rancho. Noong una, inisip ni Henry na pawang mga nagkataon lamang ang lahat. Ngunit habang patuloy na nagpapaliwanag si Abigail, unti-unti niyang narealize na may mali nga sa mga pangyayaring yon. Noon pa man, naniniwala si Abigail na si Henry ang pulis na nakahanap sa bangkay ng kanyang ama sa dam. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Henry na siya lamang ang unang pulis na dumating sa lugar. Ang totoo, ang mga taong unang nakakita sa bangkay ng ama ni Abigail ay ang mga tauhan ni Richard. Dahil dito, nagsimulang maghinala sina Abigail at Henry na pinatay ng mga tauhan ni Richard ang kanyang ama. Hindi nagtagal, dumating si Mitch kasama ang kanyang mga armadong tauhan. Dahil alam niyang nasa loob pa ng bahay si Abigail, humingi si Sheriff Winston ng dagdag na oras upang mailabas muna siya, kaya binigyan siya ni Mitch ng 3 minuto. Tinawagan ni Winston si Henry sa radyo at inutusang ilabas si Abigail, ngunit tumanggi si Henry at tinanong kung bakit naroon ang mga tauhan ni Richard. Mabigat man sa loob, nagbigay pa rin si Winston ng hudyat kay Mitch upang simulan ang paglusob. Sa kabila nito, patuloy pa ring umaasa si Henry na isa lamang itong pagkakamali. Naniniwala siyang isa pa rin si Winston sa mga mabubuting tao, ngunit para kay Abigail, matagal na sila nitong pinabayaan at hinayaang mamatay. Nang walang babala, biglang pinatulog ni Ellen si Henry sa pamamagitan ng pagpapatumba sa kanya dahil nakikita niya na magiging sagabal lamang siya. Dahil hindi nila ito maaaring iwan sa itaas, kinaladkad ni na Ellen at Abigail si Henry pababa sa lihim na silid sa ilalim ng basement at itinali ito upang hindi siya madamay sa putukan. Para sa kanilang kaligtasan, ikinulong ni Ellen sina Abigail at Henry sa loob ng nakatagong silid. Samantala, dumating pa ang mas marami pang tauhan ni Mitch sa labas. Hindi na sila mga ordinaryong thugs, kundi mga bihasang mersenaryo. Habang naghahanda silang salakayin ang bahay, si Ellen ay nagsimulang maglagay ng iba't ibang bitag sa buong bahay. Kasabay nito, ang mga pulis ay nagsagawa ng background check kay Ellen. Noong una, ang tanging nalaman nila ay lumipat siya sa Bighorn Ridge noong 1999. Bago noon, halos wala silang makitang anumang record tungkol sa kanya. Ngunit matapos nilang ipadala sa FBI ang larawan ng kanyang tiger tattoo, dito na nabunyag ang katotohanan. Si Ellen talaga ay taga-Russia, at dati siyang KGB agent na kilala sa palayaw na Sword and Shield. Ibig sabihin nito ay hindi lamang siya bihasa sa pakikipaglaban, kundi dati niyang propesyon ang pumatay ng mga tao. Habang papalapit ang mga mersenaryo sa likod ng bahay, napansin ni Dwayne ang ilang practice target na ang lahat ng tama ng bala ay eksaktong nasa gitna. Nang ma-realize niya kung anong klaseng tao ang kanilang haharapin, nagsimula siyang magpanik. Plano ng mga tauhan ni Mitch na araruhin ang sasakyan ng bahay, ngunit binaril agad ni Ellen ang gulong bago pa sila makalapit. Samantala sa likod ng bahay, ang mga mersenaryo ay isa-isang nahulog sa mga booby trap ni Ellen. Dahil sa sobrang takot, tumakas si Dwayne at iniwan ang kanyang mga kasamahan. Sumiklab ang kaguluhan ng paulanan ni Mitch ng bala ang bahay, dahilan upang mapilitang mag-take cover si Ellen. Unti-unting lumapit ang mga mersenaryo, at nang buksan ni Kyle ang pintuan sa harapan, isa pang bitag ang sumabog at malakas siyang pinatalsik papunta sa damuhan. Sa huli, nakapasok na ang mga armadong lalaki sa bahay, ngunit tahimik na kumilos si Ellen sa dilim, handang umatake anumang oras. Samantala, desperadong sinusubukan ni Abigail na makalabas mula sa lihim na silid. Narinig ng isa sa mga mersenaryo ang ingay mula sa lihim na silid at sinimulan niyang piliting buksan ang pinto. Kasabay nito, isa-isang pinapatay ni Ellen ang mga mersenaryo nang may nakakatakot na husay at katumpakan. Kinuha pa niya ang kanilang mga armas at ginamit ang mga yon laban sa kanila.
Napakatumpak ng kanyang pagbaril at sapat na ang isang bala para mapabagsak ang bawat kalaban. Samantala, pinakawalan ni Abigail si Henry mula sa pagkakatali nang biglang makapasok ang isang mersenaryo at walang habas na nagpaputok. Sa ibang bahagi ng bahay, si Ellen ay nagsimulang mahirapang huminga matapos ang matinding bakbakan. Sinubukan niyang kunin ang kanyang oxygen tank, ngunit nakita siya ni Mitch at agad siyang pinaputukan. Gumanti siya ng putok, ngunit ginamit ni Mitch ang bangkay ng isa sa kanyang mga tauhan bilang panangga hanggang sa maubusan ng bala si Ellen. Pinuri siya ni Mitch at sinabing siguradong para siyang makina noong kasagsagan pa ng kanyang lakas. Pagkatapos nito, marahas niyang itinapon si Ellen at naghanda ng barilin ang kawawang matanda. Bago niya kalabitin ang gatilyo, tinanong niya kung mayroon pa ba siyang huling hiling. Bilang tugon, kalmado lang na sumagot si Ellen na ulo ang puntiryahin niya. Nang lumingon si Mitch sa likuran, nakita niya si Henry na may nakatutok na baril sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, itinali ni na Ellen, Abigail, at Henry si Mitch, at kinwestiyon ito. Tinanong nila kung bakit gustong ipapatay ni Richard si Ellen ngayon, gayong sa loob ng wala pang isang taon ay mapapasakamay na rin naman ng gobyerno ang kanyang lupain. Dito na ibinunyag ni Mitch ang katotohanan. Ayon sa kanya, malaki ang utang ni Richard sa ilang mapanganib na tao. Kapag hindi niya natapos ang resort bago sumapit ang susunod na tag-init, katapusan na niya, at ito ang dahilan kung bakit kailangang mawala agad ni Ellen. Samantala, lalo pang lumala ang sakit ni Ellen sa baga at kinailangan na niyang uminom ng gamot. Habang tinutulungan siya ni Abigail, aksidenteng nalaglag sa mesa ang isang pambukas ng bote ng alak, na palihim namang dinampot ni Mitch at itinago ito. Habang inaalagaan ni Abigail si Ellen sa kabilang silid, patuloy namang kinukutya ni Mitch si Henry. Ipinaalala niya rito na iniwan na sila ni Winston upang mamatay. Sa sobrang galit, nawalan ng kontrol si Henry at lumapit ng husto, na nagbigay kay Mitch ng pagkakataon na atakihin siya gamit ang nakatagong kagamitan. Nang bumalik sina Abigail at Ellen sa silid, naabutan nilang sinunog na ni Mitch ang bahay at ginawa pa nitong bihag si Henry. Habang tumatakas si Mitch, galit na galit siyang pinaputokan ni Ellen, ngunit nagawa pa rin niyang makalabas ng bahay. Pagdating sa labas, pinalibutan ng mga tauhan ni Mitch ang bahay at walang habas na nagpaputok upang matiyak na walang makakatakas. Habang mabilis na lumalaki ang apoy, bumalik sina Ellen, Abigail at Henry sa lihim na silid sa ilalim ng basement. Kumuha sila ng ilang mahahalagang gamit at tumakas sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Sa labas, pinanood ni na Mitch at ng kanyang mga tauhan ang bahay na tuluyan ng nilamon ng apoy at naniniwala silang naipit sa loob ang tatlo. Lingid sa kaalaman nila, nagawang makalabas ni na Ellen, Abigail at Henry. Malungkot na tiningnan ni Ellen ang kanyang nasusunog na tahanan, at nadurog ang kanyang puso habang nakikitang naglalaho ang lugar na pinakamamahal niya. Kinaumagahan, hinanap ng mga tauhan ni Mitch ang mga bangkay sa nasunog na bahay, ngunit naihatid na ni Ellen sina Abigail at Henry sa isang nakatagong truck sa gitna ng kagubatan. Habang nagmamaneho sila palayo, tuluyan nang nagbukas si Ellen tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinwento ni Ellen na wala siyang naging tunay na tahanan noon. Noong bata pa siya, kinuha siya ng KGB mula sa lansangan, at sinanay upang maging isang bihasang mamamatay tao. Kalaunan, nakilala niya ang kanyang asawa, at magkasama nilang binuo ang isang masayang buhay at ang kauna-unahan niyang tunay na tahanan. Ngunit ngayon, wala na ang lahat ng iyon, at labis siyang nasasaktan sa pagkawala nito. Alam nilang kailangan nila ng matibay na ebidensya kung nais nilang mapanagot si Richard. Dahil dito, nagtungo sila sa trailer ng kanyang ama at hinalughog ang mga gamit nito. Doon, natagpuan nila ang mga ebidensyang nag-uugnay sa proyekto ni Richard sa pagkawasak ng iba pang mga rancho. Samantala, nakatanggap si Richard ng tawag mula sa mga Russian na pinagkakautangan niya ng pera. Inutusan siya ng mga ito na personal na pumirma sa kanilang mga dokumento dahil kung hindi ay magpapadala sila ng isang tao upang patayin siya. Samantala sa gitna ng kagubatan, tuluyang nadurog ang damdamin ni Abigail nang lubos niyang maunawaan ang katotohanan. Narealize niyang ginugol niya ang mga nakaraang taon sa pagkapuot sa kanyang ama, ikinahihiya ito, at minamaliit tulad ng ginagawa ng iba. Ngunit ngayon, alam na niyang tama pala ang kanyang ama sa simula pa lamang. Hindi ito nababaliw tulad ng sinasabi ng iba dahil si Richard talaga ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Dahil dito, nais ni na Abigail at Ellen na pagbayarin si Richard sa lahat ng kanyang kasalanan. Samantala,
Pinuntahan ni Henry si Sheriff Winston at sinabing paparating na ang state police upang arestuhin siya. Nang gabing yun, nalaman ni Richard na buhay pa pala si Ellen. Makalipas ang ilang sandali, biglang namatay ang mga ilaw, at isa-isang namatay ang mga gwardya sa labas. Lumalabas na si Ellen ito, na tahimik na kumilos sa dilim na parang multo, at pinabagsak ang lahat ng may nakamamatay na katumpakan. Sa takot, itinago ni Dwayne si Richard sa loob ng isang aparador at binigyan siya ng baril. Pagkatapos ay nagbantay siya sa labas, nanginginig sa takot ngunit handang harapin ang anumang paparating. Kasabay nito, si Abigail naman ay nagtanim ng mga pampasabog sa dam. Habang nagtatrabaho, biglang lumitaw si Kyle at ibinunyag na siya mismo ang pumatay sa kanyang ama. Killed my dad? Agad niyang inatake ang dalaga, at walang awang binugbog habang patuloy siyang kinukutya. Sa gitna ng kanilang pakikipambuno, palihim na inilabas ni Abigail ang hunting knife na ibinigay ni Ellen at sinaksak si Kyle sa tiyan, saka iniwan itong naghihingalo. Samantala sa mansyon ni Richard, patay na ang lahat ng mga gwardya. Sa mga sandaling yun, may narinig siyang papalapit sa aparador kaya hindi niya mapigilang magpanik. Sa sobrang takot, walang habas niyang pinaputukan ang pinto hanggang sa maubos ang lahat ng bala ng kanyang baril. Pagkatapos ay binuksan ni Ellen ang aparador at itinutok ang kanyang sandata sa kanya. Inakala ni Richard na pumunta ito upang patayin siya, ngunit sinabi ni Ellen na hindi siya ang dahilan ng kanyang pagpunta. Ang totoo, si Mitch ang dahilan kung bakit siya naririto. Nang dumating si Mitch, malinaw na sinabi ni Ellen na personal na ang laban nilang dalawa dahil sinunog niya ang kanyang tahanan. You made it personal when you burned down my house. Bago magsimula, binaril ni Ellen si Mitch sa kamay upang madesarmahan siya. Hinamon ni Mitch si Ellen na makipaglaban ng harapan, at tinanggap naman yon ng ating bida. Sa simula ng kanilang laban, nakuha ni Mitch ang kalamangan at nabugbog ang matanda. Ngunit sa huli, nagawang mabaliktad ni Ellen ang laban, nang magawa niyang tusukin ang isa nitong mata. Nang tangkain siyang saksakin ni Mitch, naagaw ni Ellen ang sandata at ginamit ito upang patayin siya. Pagkatapos nito, binihag ni Ellen si Richard at dinala siya sa kagubatan. Nagbigay siya ng hudyat kay Abigail, at detonate na ni Abigail ang mga explosive, na tuluyang sumira sa dam. Galit na isinumpa ni Richard si Ellen, ngunit ilang sandali pa ay dumating ang isa sa mga Russian upang kunin ang mga dokumentong kailangang pirmahan. Ang nakapagtataka, agad nitong nakilala si Ellen at magalang na nagpakita ng respeto sa kanya. Habang nag-uusap sila sa wikang Ruso, napangiti si Richard dahil inakala niyang dumating ang lalaki upang patayin ang matanda. Ngunit ang totoo, mas malala pa pala ang naghihintay sa kanya. Hinayaan ni Ellen ang Ruso na kunin si Richard dahil alam niya kung ano ang magiging kapalaran nito sa kanila. Makalipas ang ilang araw, nagbabasa si Abigail ng isang pahayagan na naguulat na nawawala pa rin si Richard matapos ang madugong insidente. Hindi nagtagal, si Henry, na ngayon ay sheriff na ng bayan, ay dumating upang ihatid ang mga reseta ni Ellen. Bago tuluyang umalis si Abigail, siya at si Henry ay nagbahagi ng isang mainit na pagpapaalam at paggalang sa isa't isa. Sa huli, naghanda na sina Ellen at Abigail na lisanin ang bayan ng magkasama. Gamit ang trailer na dating pag-aari ng ama ni Abigail, sa wakas ay sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungong Machu Picchu, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.